interest of time, that is where the problem started. We will increase budget allocation for irrigation infrastructure. Narinig na natin, sinusurvey pa nila saan yung mga groundwater. Bakit nirecommend ng mga tao ninyo doon nung wala ka pa sa na magkaroon ng irrigation project, yung mga area na wala naman palang groundwater? That's my concern. Nilagyan ninyo yung mga lugar na yon, sinabihan na kayo ng mga farmers doon na, Sir, bakit nyo lagyan? Wala namang tubig dito. Yung mga lari-lariba na yan, ariba ba yan? Lariba. Nag-insist. Pagkatapos, pinapirma yung mga farmers na completed na. Wala nga tubig yung lugar na yon. Kita mo, ngayon pa kayo nagsusurvey kung may groundwater, pero reported na ninyo na irrigated. Ilagay niyo yung katayuan niyo sa kalagayan, sa katayuan ko, taga-roon ako, kung ano ang... Naintindihan po natin yan, Mr. Chair. In fact, ang una ko pong ginawa, nung ako yung maging administrator ng NAIA, nag-purchase po kami kaagad ng georesistivity equipments. Kasi yun lamang po ang paraan para makita mo kung nasaan yung ating mga groundwater. And rest assured, Mr. Chair, na kung makikita po namin yan kung meron pong underground water under Dinagat Island, matatap po natin yan. That I can assure you. With regards po sa mga geo-tag pictures ng ating mga tao, Mr. Chair, is that ready naman po kaming magbigay. At in fact, sabi ko sa mga tao ko, involved din ang local government units and the farmers para po, tama yung kanilang, yung ating coordination. Rest assured, gagawin po namin lahat ang aming magkakaya. So, Mr. Chair, in effect, hindi na nila ma-re-repair, hindi na nila ma-rectify yung irrigation sites, irrigation projects being reported as completed, ay talagang hindi na yon. Kasi wala naman talagang tubig doon. So, kung titingnan mo yung the statement of the good administrator, that is intended as a solution for the incoming, for the future projects. Pero hindi na nila masusolusyonan yung reported completed irrigation projects na wala naman talagang tubig. In the case, in one of the project na kahit parochial to, but this is the picture of the whole country, Mr. Chair. Yung nakita ko lang ngayon ang as I have said, parang tip of the icebergs lang yun. Pero alam ni Admin Gilin na marami tong ganitong So, sana, bago mag-budget na naman tayo sa 2026, magkaroon naman kayo ng malinaw na kagaya nung ni-request ko na you coordinate with the DA kasi sila naman ang sabi ninyo, nag-coordinate na kayo. I hope na nagsabi kayo ng totoo. Kasi kung nag-coordinate kayo bago mag-decide na ito yung paglagyan ng project, we are all aware na kakarampot lang yung pera ng ating pamahalaan, lalong-lalo na sa next year na budget dahil sa deficit natin. Sana mailagay sa tamang lugar yung kakarampot na budget sa irrigation. Kaya nung nag-interpellate ako, hiningi ko yung report ninyo doon sa coordination with DA, alin ba sa buong Pilipinas yung priority na paglagyan na ganito yung yield kung malagyan natin dito. Kasi lahat yan kailangan natin ng irrigation. Pero DA should identify ano yung may pinakamaraming yield na medyo minimal yung budget natin sa irrigation infra para ma-maximize natin yung kakarampot na budget sa irrigation. Kasi lahat ng government agency gusto ng increase ng budget. So, but I agree na tutukan natin to dahil pagkain tong pinag-usapan natin dito. Kung tinutukan natin yung mga bus na nagkakarira, iilan lang yung sakay doon. Dito sa pinag-usapan natin,
tayong lahat ng mga Pilipino ang nakasakay dito sa irrigation na to. At wala tayong pagkain pag hindi natin nailagay yung kakarampot na budget doon sa tamang lugar na paglagyan ng irrigation. Do not allow your personnel na magre-report without validation na ito yung paglagyan ng project. Pagkatapos, wala din naman palang tubig. Pagkatapos na i-report na completed. Yun lang ang ano ko, Mr. Chair, na mailagay natin sa tama yung pera. Mr. Chair? The municipal level. Mr. Chair, na-consider niyo po ba yung impounding water facility natin? Yes, Mr. Chair. Actually, meron po kaming itinatayong additional impounding after Bay Dam po sa Bustos Dam na ang laman ay nasa 2 million cubic meters. Unfortunately, hindi namin lang naituloy this year, pero napunduhan po namin yun ng 2024 at yun po ay multi-year po na project natin. Hopefully, sa 2026 po ay mapunduhan po natin ulit. Sana, admin, yung makukuha po natin na sinasabi nyo, mas preferable sa atin yung rubber gate. Sana hindi na po substandard katulad nung nakuha po natin ngayon. Kasi that is from China po, di ba? Rest assured, ma'am, hindi na po. In fact, nung nag-meeting po kasama ang LGUs natin ay sinasama nga namin po ang LGU doon sa pagpili kung sino po yung ating supplier. Haba pong hinihintay natin ang sagot ng OGCC sa atin, nag-prepare na rin po kami ng bidding documents. And of course, para pag nag-release din ang Office of the President ng pundo natin, ay iguna po natin yung bidding. But rest assured, yung pagpili po ng materials kasama po ang LGU. Tama po kayo, substandard. Actually, nung nakita ko yung rubber dam, nagulat ako kasi instead na isang buo, ay tagpi-tagpi eh. So talagang sasabog po yung rubber dam. May legal action na po tayo doon sa contractor po ng rubber gates na substandard ang binigay po sa atin. Mr. Chair, actually, di ba pinapalitan po natin yung isang rubber dam? Pinalitan naman po nila, pero ang demand po kasi natin is palitan nila lahat. And up to now ho, yung iba hindi na nila nagagalaw. Kaya nga po sumulat kami sa OGCC kung ano yung legal remedy po natin para po, demanda ba natin yung contractor? Punduhan ba natin ulit? Kasi ang sitwasyon po ng NIA ngayon, Mr. Chair, is dump if you do, dump if you don't. Kasi kung papagawa ko po yung rubber dam, ay makukuha naman po kami kasi technically ongoing yung project. Pag hindi ko naman po pinagawa, magagalit ang mga taga-Bulacan po sa atin. So, ma'am, ang hinihingi ko lamang po is hintayin po natin lang sana yung legal opinion ng ating OGCC. At rest assured, kapag mayroon na po yun, naka-ready po kami para implement kaagad yung project. Mr. Chair, that's the problem eh. Kasi even our goal here is to make our food accessible, available, affordable to all Filipino family. Kung wala tayong legal actions against the smugglers, against the hoarders, against the contractor, magiging inutil lang po yung ating quarterly o yearly meeting. Kasi no legal actions taken po, Mr. Chair. Pag sinabi bang rubber dam, substandard agad? Mr. Chair, not really. Actually, yung unang rubber dam na ginamit po doon ay umabot naman po ng matagal po na nagamit po yun eh. Kaya lang, nung pinalitan, talagang, substandard talaga yung naipalit. And in fairness naman sa previous administration ng NIA, hindi nila tinanggap yung project, hindi nila inaccept, at yun ang naging dilemma namin kasi technically, ongoing siya eh. So kapag ongoing, hindi naman namin siya pwedeng punduhan ulit. Yung, di man nasasagutin yung BBM issue? Mr. Chair? There is here that you have a project about NIA BBM. What's the status? Oh, yung bagong magsasaka rice, Mr. Yes, Chair? sir. Ongoing pa naman po kasi Magkano lahat? as of nung last na reporting po namin, first quarter of 2025, ang naservisan na po ng NIA around mga 2 million na po na ating mga ang pagbili po ng NIA doon sa 29 pesos.
hindi lang kasi ang kabuuan po kasi ng project natin, Mr. Chair, is, baka kasi natititigan natin yung 29 pesos lang. Ano lamang po yun 20 to 25% lamang po ng aming kabuuang production. Kasi yung 3/4 ng ating production ay ibinebenta po ng ating mga farmer cooperative sa, yung affordable rice. Yung mga sa 35, 42 pesos. Yung pong 29 pesos natin ay nasa 2 million na po ang nakinabang po doon sa ating program. How sustainable is for you to keep escaping the market forces in doing the BBM? Very sustainable po ito, Mr. Chair. Gaya po ng kwenta namin noon, di ba? Pinakita ko nga kay Sec Kiko kanina ulit. Kung bibilhin namin yung palay ng 25 pesos, halimbawa, kahit may calculator naman po tayo lahat. Halimbawa, binigyan nyo ako ng 1 milyon na pondo at binili ko yung palay ng ating mga farmers ng 25 pesos, which is mahal na po yun, dry. Ano po? At ipapagiling ko po yun, gagamitin natin yung formula ng NFA na 63% recovery rate. So, tingnan po ninyo, yung 80% nung rice na yan, ibebenta lang namin ng 42 pesos at yung 20% ibebenta mo ng 29 pesos, ay babalik yung 1 milyon mo So, ganoon po siya kasimple yung aming programa, Mr. Chair. But, if I may, Mr. Chair, ang talagang purpose lang namin noon, kaya namin ginawa yan, na isang main purpose is para lang mabago namin yung cropping calendar. Kaya yung mga GEO Once it's these are the synopsis basically. Okay. Streamline regulatory process to expedite evaluation, approval of ASF vaccines for commercial use while maintaining standards in line with the global best practice. Nasa batas to, sir? Yung in-approve natin? So, nasa iyo yan. Number 2, upgrade the minimum access volume. Based on WTO ba to? Ang MAV nito to reflect actual market demand and consumption patterns, improving responsiveness and transparency in the allocation of the import quotas? Nasa batas din, sir? Mr. Chair, wala sa batas yan, sir, pero it's within the power of DA and we are actually fixing it. We are now finalizing yung new MAV policy natin will be finished by July. Finished Chair. by July. Expedite the construction of cold examination facility area to enhance the DA's capacity for first border inspection of containerized agricultural products, ensuring strict compliance with SPS and reducing the incidence of smuggling. May pera ka na, sir? Mr. Chair, yung sa Gensan matatapos, then yung sa Angat malapit na rin. Angga? Yes, sir. Yun yung original site, sir, ng CEFA even before my time, sir. Angat is where? Bulacan, Mr. Chair. Malapit sa... ano pala to, no? Akala ko isda. Ano pala to? Mr. Chair, Admin Gilen is here from NIA. Maybe we can ask him we about will go to him after we... okay, sige, Mr. Sorry, Chair. Opo. para we can finish this. Sorry talaga. Rice and high-value crop, enhancing support to farmers. Cut high production costs by augmenting the budget of the DA to bolster competitiveness of rice and high-value crop production. 1. Expanding the number of seed certification centers and broadening the distribution of high-yield, climate-resilient seed varieties to improve crop productivity and quality. Sir? Mr. Chair, ang ginagawa ho natin para sa high-value crops, we just started to reorganize everything
masyadong kalat yung high value and yung functions ng iba-ibang bureaus and research agencies. So parang gagawin, sir, namin is we will propose something like the Animal Industry Authority na parang structure na gano'n para maging line agency ulit yung Parang flora and fauna. yes. Parang Para ganun. malinaw and may accountabilities bawat isa, and we hope to finish that before the end of the year. Thank you, sir. Next, enhancing the research and development and government support to develop real-time market intelligence system and advanced agricultural technologies. Any comments, sir? We totally agree with that statement, and we are increasing the budget for 2026 for research and development. So kailangan talaga, like onions. Our onions, we can produce only, let's say, 4 to 5 tons per hectare, but in China, it's like 8 to 9 tons. So we're putting up a research center in Bongabon, Nueva Ecija, for onion research for planting material, among lang others. masaya. Mr. Chair. From where to where? From how much to how much? From 5 tons per hectare to 8-9 tons per hectare. I mean, the budget. Maliit lang, sir. For the research center, it's about 20 million, sir. 20 million. Prioritizing the allocation of fiscal year 2025 budget and appropriation of FY 2006 budget towards R&D in agricultural technologies to equip farmers with critical market intelligence and real-time data analytics. I think this refers to the dissemination of the intelligence or the any projects or any being conducted by the DA with respect to dissemination of knowledge and technology. Mr. Chair, ang command center ng DA for almost everything from rice, high-value crops, livestock will be completed by October this year. Once Ano pangalan? ang command center sa digitalization platform namin, it will be finished by October this year. Then we'll be meanwhile we're collecting all the data, because the way I feel is we have to give the accurate data sa mga farmers natin, and of course other government offices, mga MAUs, mga provincial agriculturists, para malaman ng lahat kung ano yung what's parang overplanted or underplanted, depende sa demand eh. So para maiwasan na natin sa future yung sobrang raming kamatis, o kaya sobrang raming carrots recently na nabubulok. The way to monitor that is how much seeds are purchased by each province, each group of farmers, na parang, sobrang raming binibili nitong mga seeds na to. We will recommend to them na marami nang bumili ng seeds niya, ibig sabihin maraming pagplant. Ito yung baka kulang, dito kayo magplant, parang ganon. Besides the training, and of course, nandiyan yung ATI natin, and tuloy-tuloy naman yung training natin sa mga farmers on present and new technologies, Mr. Chair. Pero yung offloading po ng information hanggang FAPES lang? Just for the information of the whole body, Mr. Chair, ang direction namin this year is ibababa namin sa municipal Sa level. MAU? No, sir. Ibababa namin ang about 12,000 tao ng Department of Agriculture back to